Kainis! Galit na sambit ni Anthony nang makita niya sina Danica at Carlos sa tagpong iyon. Sinundan pa naman niya ang kanyang asawa para humingi ng apology sa magaspang na salubong niya rito ng nagdaang araw. Alam niyang nagdadalamhati rin ito sa nangyari sa papa niya, pero sinalubong pa niya ito ng panunumbat. Subalit sa nakita niya, natiyak niyang sa pantaha. Kainis! Sabi ko na't may affair pa sila. Wika niya sa sarili. Si Anthony! Nag-aalalang sabi ni Danica kay Carlos nang mapansin niya ang kanyang asawa, ilang metro ang layo sa kanila. Mabilis niyang tinalikuran si Carlos at humabol kay Anthony na tumalikod na. Anthony! Tinangka niya itong awatin sa pamamagitan ng pagpigil ng isang kamay nito. Leave me alone! Pinalis nito ang kamay niya habang patuloy ito sa mabilis na paghakbang. Anthony, please! Ang aga naman ng date niyo rito sa beach. Galit na sabi nito habang patuloy sa paghakbang, ni hindi siya nito nilingon. Nagkita lang kami ni Carlos dito accidentally. Huwag mo nga akong gawing tanga, Danica. Parati na lang accidental ang pagkikita nyo. Angil nito na huminto sa paghakbang para harapin siya. Saka nito tinapunan ng matalim na tingin si Carlos. Balak pa sana nitong lapitan ng lalaki, ngunit maagap niyang iniharang ang katawan dito. Let's go home, Anthony. Please, doon tayo mag-usap. Kaya siguro ayaw mo akong bigyan ng anak dahil sa Carlos na yun gusto mong magkaanak. Galit na wika ni Anthony sa kanya pagdating nila sa villa. Hindi ko alam na ganyan kadumi ang isip mo. Pumasok na siya sa kanyang silid. Sumunod ito sa kanya. I don't want to see you with Carlos again. Ano ang ibig sabihin ng ikinikilos ni Anthony? Nagsiselos ba ito? O naniniguro lang na walang ibang lalaking aagaw sa kanya habang hindi pa niya ito nabibigyan ng anak? Pagkatapos mo akong sumbatan ng kung ano-ano, ngayon didiktahan mo ako ng dapat kong gawin? Pati ang mga taong gusto kong kaibiganin kinokontra mo. Wala kaming affair ni Carlos, okay? He's just a good friend to me. He understands me. Parang sumiklab ang mga mata nito sa galit. Ipinagtatanggol mo pa sa harap ko ang lalaking yon. Ipinamumukha mo ba na mas importante siya sa'yo kaysa sa akin? Let me remind you na ako ang asawa mo. Asawa? Kailan pa ba ito naging asawa sa kanya? Malinaw na sa kanyang hindi selos ang ugat ng galit nito. Ang pagiging possessive nito sa kanya ay dahil sa ayaw nitong mawala ang plantasyon. Dahil sa inis, naisip niyang lalo itong inisin. Aaminin ko, I like Carlos. He's handsome, isn't he? Ikaw na rin ang nagsabi na ala Brad Pitt ang forma niya. Bukod doon, he's a very nice person. Sana nga, sa kanya na lang ako nagpakasal. Nagsalubong ang mga kilay nito at halos magdilim ang mukha sa galit. You heard me. You won't see him again. Para itong nagdeklara ng away nang sabihin iyon. Salubong din ang mga kilay niya nang tingnan niya ito. You have absolutely no right to give me orders or to tell me who I can see and who I can't. Gagawin ko ang gusto ko. Wala ba akong karapatang magalit kung nakikipag-affair ka pa sa iba habang ipinagkakait mo naman ang sarili mo sa akin? Hindi ko ipinagkakait ang sarili ko sa iyo, Anthony. Ang gusto ko lang ay mahalin mo rin ako. Paano ba niya sasabihin ang laman ng isip niya? Isang matalim na sulyap ang isinukli nito sa kanya. Hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. No, you'll do as I please. I don't intend to share you with another man, Danica. Ako lang dapat ang lalaki sa buhay mo. Masyado ka naman yatang possessive ngayon. Sarkastiko ang pagkakangiti niya habang nakatingala sa mukha nito. Nanliliit ang mga mata niya sa inis. O baka natatakot ka lang na mawala sa iyong plantasyon at iba pang kayamanan ng papa mo. Nakita niyang kumuyom ang kamao nito bago siya nito marahas na kinabig. Wala siyang nagawa sa lakas nito at nauna na ang pagkamkam nito sa kanyang mga labi bago pa siya makapiyok. God knows kung gaano niya inaasam ang halik nito, but not this way. She wanted it to be gentle, pero parang wala itong pakialam kung nasasaktan na siya. She fought against him. Sinikap niyang ilayo ang kanyang mga labi sa pangaangkin nito. Subalit sa gitna ng panlalaban niya, she lost her balance, kung kaya't natumba siya. Akala niya ay pagkakataon na niya yon para makawala siya rito. Ngunit hindi siya nito pinayagang makaalpas. Hindi siya binitawan nito. Kaya bumagsak sila pareho sa carpeted na sahig. Nagpagulong-gulong sila roon. Napunta siya sa harapan nito. Mahigpit pa rin ang pagkakayakap nito sa baywang niya.
Halos hindi siya makahinga. Sinikap niyang umiwas kung kaya't muli silang gumulong. Napunta naman ito sa harapan niya o sinadya nitong mapailalim siya. His powerful body pinning her down. His weight seemed to crush all her breath out of her body. Hindi na siya nakakilos sa pagkakahiga sa sahig. Lalo na't pigil siya nito sa dalawang braso. Wala na siyang nagawa kundi ang titigan ng mukha ng asawa. Hindi niya alam kung matatakot siya o matutuwa sa binabalak nitong gawin sa kanya. Sa sandaling katahimikang nanaig, ay dinig na dinig niya ang malakas na pintig ng puso niya. Sa pagsisikap niyang makaalpas ay naalis niya ang pagkakapigil nito sa isa niyang braso. Nailagay niya iyon sa malapader na dibdib nito. And she felt a vibration under her palm, habang ang mga mata nila ay nakapako pa rin sa isa't isa. His mouth twisted. "You are going to give me a child? Now." Bagamat halos bumulong lang ito, ay nalanghap niya ang mabangong hininga nito na tumama sa kanyang muka. Napatitig siya sa mga labi ni Anthony. Unti-unting bumababa ang mukha nito sa kanya, hanggang sa muli nitong maangkin ang mga labi niya. Halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang puso. Gusto niyang manlaban, dahil alam niyang iginigiit lamang ni Anthony ang karapatan nito sa kanya para sa anak na kailangan nito. Pagmamahalang kailangan niya mula rito. Pero ang katawan at sinapupunan lamang niya ang kailangan nito para makatiyak itong hindi mawawala rito ang plantasyon. Sapat ng dahilan iyon para muling magsiklab ang galit niya rito. Sinikap niyang bawiin ang mga labi mula sa pagkamkam nito habang itinutulak niya ito. Ngunit hinawakan siya nito sa baba upang kontrolin ang kanyang muka. Lalong lumalim ang mga halik nito sa kanyang mga labi at ayaw lumayo rito ng kanyang pasaway na katawan. Kapag nakakulong siya sa ilalim ng kapangyarihan nito, tila may chemical reaction na nagpapatindi ng kanyang desire. Kaya sa halip naman laban at tumanggi, mas lalong tumugon ang kanyang katawan. At gusto niyang angkinin siya nito right there and then. "That's better." Wika nito nang gumapang ang kamay niya sa buhok nito at humaplos doon. Sa narinig ay para siyang nagising sa malalim na panaginip. So tama ang sapantahan niya. Inaakit siya nito para mapadali ang pagkakaroon nila ng anak. Mabilis na gumana ang isip niya. Inubos niya ang lakas upang itulak ito. "Go away! I hate you!" Lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makawala. Binato niya ito ng vase na nahagip niya. Ngunit sinadya niyang hindi ito patamaan. Gusto lamang niyang maiparating dito na hindi nito basta makukuha ang gusto sa kanya. "Okay, hindi kita pipilitin kung wala ka sa mood. Pero bibigyan mo ko ng anak, Danica. Sa ayaw mo at sa gusto mo." Nang mga sumunod na araw ay iniwasan ni Danica si Anthony. Halos magkulong siya sa kanyang silid para lang hindi sila magkita. Nagpapahatid na lamang siya ng pagkain kay Levi. Pagkalipas ng 2 araw na hindi sila nag-uusap ay kinatok siya nito. "Buksan mo to, Danica. We have to talk." Nag-uutos ang boses ni Anthony. "Go away! Ayokong makita ka!" Sigaw niya. "Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo binubuksan to." Hindi rin niya ito natiis. Binuksan niya ang pinto. "Anong problema mo, ha? Bakit nagkukulong ka rito? Wala kang pakialam. Pinagmamalakihan mo ko dahil alam mong ikaw ang pag-asa ko para hindi mo wala sa akin ang inheritance." Galit nitong sabi. "Hindi kita pinagmamalakihan, manhid. Gusto ko lang ma-realize mong asawa mo ko na dapat mong minamahal, hindi para anakan lang." Nais niya sanang sabihin dito. "Asawa kita. Kung tutuusin, kasama sa tungkulin mo sa akin ang bigyan ako ng anak." Mariing wika ni Anthony. "Bibigyan kita ng anak kung gusto ko, hindi dahil gusto mo lang. At wala kang magagawa kung ayaw ko dahil katawan ko to." "This is all your fault. Dahil sa kagagawan mo, napilitan akong pakasalan ka. And this is the price you have to pay." So, malinaw na pinarurusahan siya ni Anthony. Galit pa rin ito sa naging kasalanan niya rito. "At ikaw ang sisisihin ko kapag nawala sa akin ang plantasyon." Tumalikod na ito. Naiwan siyang nagpupuyos ang puso. Ngunit maya-maya ay bumalik ito. "I forgot something." Saka ito nagnakaw ng halik sa mga labi niya. "Nakakainis ka talaga!" Nanggigigil na sabi niya. Nagngingit-ngit ang kalooban niya dahil pakiramdam niya ay pinaglalaroan lamang nito ang damdamin niya. "I hate you, Anthony de Vera! I hate you!"
Nag-decide si Danica na lumuwas ng Maynila para makabalik sa Cebu. Kailangan niyang asikasuhin ang naiwan niyang business doon. Kahit alam niyang hindi iyon pababayaan ni Manang Letty at ng staff niya, ay kailangan pa rin niyang personal na i-monitor iyon. "Where do you think you're going?" Tanong ni Anthony nang magkasalubong sila sa gate ng villa. Sa pagkakaalam niya, madaling araw pa itong nagpunta sa plantasyon. Ano't narito ito ngayong paalis siya. "Kailangan ko bang ipagpaalam sa iyo ang lahat ng pupuntahan ko?" Paasik niyang sagot dito. "Dapat lang, I am your husband." "Well, my dearest husband, kailangan kong magpunta sa Cebu para asikasuhin ang iniwan kong business doon. Ngayon, pararaanin mo na siguro ko." "I'm going with you." Tumaas ang isang kilay niya. "Ano?" "Ang private plane ng plantation ang gagamitin natin." "Teka nga," nakapamaywang na protesta ni Danica. "Bakit ba kailangan mo pa akong samahan doon?" "Mahirap na, baka hindi ka na bumalik." "Ano ba, Anthony? Hindi mo ako kailangan bantayan." "Naniniguro lang ako. Hanggat hindi mo ako nabibigyan ng anak, hindi ako papayag na mawala ka." "Hindi ako papayag na mawala ka." Masarap sanang pakinggan. Ngunit alam niyang pansariling interes nito ang pinoprotektahan nito, hindi siya. Tinalikuran na niya ang kanyang asawa. Dahil kung hindi, baka kung ano lang ang masabi niya. Pero hindi siya nito tinantanan. "I'm going with you, sa ayaw mo at sa gusto mo." Ito ang klase ng lalaking hindi basta mababali ang sinabi. Kaya para wala nilang diskusyon at away, pumayag na siyang sumama ito sa Cebu. Kinahapunan din ay nakabalik sila ni Anthony sa Batangas dahil ang 5-seater private plane na ginagamit ng mag-ama sa tuwing pupunta sa plantasyon ang ginamit nila patungong Cebu. Wala silang imikan. Panay ang simangot at irap niya kay Anthony. Kinagabihan, hindi siya makatulog kaya naisip niyang kumuha ng gatas sa ibaba. Pagbaba niya sa sala ay naramdaman niyang may tao sa sofa. Bagamat subdued ang liwanag mula sa lampshade, ay nakilala kaagad niya ang nakaupo roon at may hawak na baso, si Anthony. Saglit lang niya itong tiningnan. Pagkuway nagtuloy na siya sa dining room para magtimpla ng gatas. Ngunit naramdaman niyang nasa likuran niya ito. "Hindi ka rin makatulog? Ano ngayon sa'yo?" "You suddenly became a snob. Hindi ka naman dating ganyan sa akin ah." Sa pagkakatayo ay itinukod nito ang isang kamay sa dining table. Nakaharang ito sa daraanan niya. Ipinatong na rin ito sa mesa ang hawak na basong may laman palang alak. Kinabahan siya. Mukhang balak siya nitong i-corner. Hinding-hindi siya papayag kung aakitin lang siya nito para magkaanak. Habang nagtitimpla siya ng gatas ay lumapit pa ito sa kanya. Hinagkan siya nito sa leeg. Tinangka niyang umiwas, pero hindi naman nakikiayon ng katawan niya sa idinidikta ng kanyang isipan. "You have a lovely neck." Wika nito. Hindi niya alam kung bakit siya kinilabutan. Kung dahil sa sensasyong hatid ng halik ni Anthony o dahil natatakot siyang gamitan siya nito ng puwersa para lang maangkin siya at mangyari ang gusto nito. Ang sumunod niyang naramdaman ay ang haplos ng mainit nitong palad sa balikat niya. Napapikit siya, lalo na nang hawiin nito ang buhok niya at dampian siya ng halik sa batok na para bang pinag-iinit siya. Gustong manginig ng kanyang mga tuhod. Alam niyang sa mga simpleng halik at haplos nito ay maaari siyang bumigay. Dumilat si Danica. Kailangang alert siya. Hindi niya ibibigay ang sarili kay Anthony kung anak lang ang nasa isip nito. Ngunit bago pa siya makaiwas ay naipulupot na nito ang mga kamay sa baywang niya. "I love your perfume." Bulong nito habang dinadampian siya ng halik sa punong tenga. "Stop it, Anthony." Saway niya rito. Pero hindi naman siya kumikilos palayo dito. "Don't stop me, Danica. Alam ko namang gusto mo rin to." "No." Parang sa ilong niya nang galing ang pagtutol na yun. Tinangka niyang lumayo rito, ngunit pagkilos niya ay napapihit lang siya paharap dito. Sinalo nito ang kanyang baba at siniil siya ng halik sa mga labi. She wanted more of his kisses, bagamat nagpapakita siya ng resistance. Hinawakan niya ito sa buhok para ilayo ang ulo nito sa kanya. Ngunit hindi na naman sumunod ang utak niya. Kusang tumugon ng halik ang mga labi niya. Ngunit alam niyang tinutupok siya nito dahil ayaw nitong mawala ang plantasyon dito. Dahil sa isiping yun ay malakas niya itong naitulak. Sa kanya ito tinalikuran. Ngunit mabilis din ang kilos ni Anthony. Nahawakan na siya nito
At naramdaman na lamang niyang hindi na nakatapak sa baldosa ang kanyang mga paa. Walang kahirap-hirap na binuhat siya nito. "What are you doing?" Sigaw niya habang nagpapapasag. Nanlaban siya. Pinagsusuntok niya ito sa likod. Ngunit wala rin siyang nagawa sa lakas nito. Before she knew it, naibaba na siya nito sa mahabang sofa. Kung hindi iyon malambot ay malamang na nasaktan siya. At bago pa niya mabawi ang kanyang balanse, ay muli nitong naikulong sa mga bisig ang kanyang baywang. He was able to pin her down. Pigil nito ang kanyang mga kamay sa gawing ulunan niya. "This is going to be more exciting, ha?" Nakangiti ito habang nakatunghay sa kanyang muka. Ipinaling-paling niya ang muka upang hindi nito maangkin ang kanyang mga labi. Pero mas malakas ang asawa at nagawa nitong halikan muli ang labi niya. "I want you, Danica." Bulong suyo na wika ni Anthony. And she wanted him too. She wanted him more than anything she had ever wanted in her life. Wala siyang ibang inasam kundi ang mahalin din siya nito. Pero alam niyang hindi pagmamahalang naguudyok dito para asamin at angkinin siya. Bigla siyang napadilat habang nag-aalis ito ng kasuotan. At naitanong niya sa sarili, how much of his passion was real o pinaglalaroan lang siya nito. Pinaniniwalang mahal siya nito para makasigurong mabibigyan niya ito ng anak. Daig pa niya ang siga na binuhusan ng tubig. Ubod ng lakas na itinulak niya ito. "What's wrong? Don't tell me ayaw mo. Huwag mo akong paglaruan, Anthony. Alam ko namang anak lang ang gusto mo." At para makawala siya ay sinipa niya ito sa tuhod. Hinabol siya nito pero matigas ang pagtanggi niya. "Nasasaktan ako sa ginagawa mo, Anthony. Parang ipinamumukha mo sa akin na hindi mo ako kayang mahalin. Kung ito ang parusa mo sa akin sa ginawa kong kasalanan sa'yo, sobra naman to. This is unfair. I didn't mean to wreck your life." Tila binuhusan din ng pagnanasang kanina lamang ay nag-aapoy sa buo nitong katawan. Hindi na ito sumunod nang magtatakbo siyang paakyat habang kip-kip ang t-shirt niya. Ewan ni Danica kung ipagpapasalamat niya na sa lumipas na 1 linggo ay hindi siya inistorbo ni Anthony. 3 araw itong hindi umuwi. Alam niyang sa bahay sa plantasyon ito naglagi. Pagbalik nito, mas madalas din itong nasa labas ng villa. Kung ano ang pinagkakaabalahan nito, hindi na niya inalam. Marami naman pwedeng gawin si Anthony. Ang balita nga sa kanya ni Levi, may pakulo ito sa hotel, competition daw. Para iyong bikini open sa Boracay, naisip niyang manood. Ngunit hindi niya akalaing hindi niya magugustuhan ang makikita niya. Si Anthony, nag-cheer sa isang kalahok sa competition. Kasama na naman niya ang babaeng yun. Hindi niya makakalimutan ang babaeng kasama nito noon sa beach. Nagngit-ngit siya sa selos. Kunwari pa na galit siya kay Carlos. Yun pala, siya itong may ginagawang milagro. Hindi siya umalis hanggat hindi natatapos ang competition. Kaya kitang-kita niya nang hindi maghiwalay si Anthony at ang babae pagkatapos ng competition at manalo ang babae. Lihim niyang sinundan ang mga ito na agad ring umalis ng hotel. At ganoon na lamang ang galit niya nang magtuloy ang dalawa sa isa sa mga cottages na malapit sa dagat. "Tamaan sana kayo ng kidlat." Galit na wika niya sa sarili. "Paano ko pa paniniwalaan ang mga sinasabi mo sa akin? Kung sa kilos mo pa lang, alam ko nang sinasaktan mo ako, Anthony. Asawa mo ako, pero iba ang kapiling mo." Malungkot na saad niya sa sarili. Magkaayos pa kaya ang mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.